Mga kwento ni Felmo. Ikalawa ng Agosto, taong 1989. Tandang-tanda ko ang lahat. Ang sabi ng iba, kapag ang karanasan ng isang tao ay matagal nang nangyari, maaaring makalimutan ang eksaktong petsa at ang eksaktong lugar. Iba sa akin, maging ang bawat detalye at mga personalidad, hindi ko makakalimutan. Pero bilang respeto at reputasyon, ikukubli ko ang mga pangalan at gagamitin ng iba habang ibinabahagi ko ang kwentong ito. Kung ako sa inyo, kung wala kayong matibay na sikmura, maiging ihanda nyo ang inyong sarili. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Gayon din sa mga kagiliw na tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa channel nyo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Ron. At upang maging malinaw sa inyo ang panimula, ito na ang kwentong ibabahagi ko. Nasa 15 taong gulang ako ng mga panahon na mangyari ito. Third year high school. Nakatira kami sa probinsya ng Negros Oriental, sa bukiran ng Tanhay. May kamag-aral akong laging balisa kapag nasa klase. Katabi ko lamang ito. Pangalanan natin siyang Emil. Tahimik ito kung kaya hindi kami nagkakaroon ng matinong ugnayan. Hindi kasi halos namamansin. Kung kikibuan ay ngingiti lamang tapos tatango. Matalino naman ito. Isa siya sa may mataas na marka sa silid namin. Isang recess noon, nakita ko siyang nag-iisa sa likod ng paaralan. Napapadaan lamang ako ng mga panahon na ito. Nakayuko ito habang nakaupo at nakasandal sa dingding. Medyo binabagabag ako gawa ng pakiramdam ko meron itong problema. Ito naman talagang lagi kong nasisilayan sa kanya na parang problemado, pero sa pagkakataong yon ay tila malala na ito. Lumapit ako at tumabi sa kanya. Tinanong ko ito kung kumain na ba. May bitbit akong tinapay na may palamang peanut butter nun. Hinati ko at inabot sa kanyang isang bahagi. Ay nako, wag na, busog na ako. Tumanggi ito, pero pinilit ko yon. Hanggang sa tinanggap niya ang tinapay. Nagtanong ako kung may problema ba ito. Hindi siya kagad nakapagsalita. Nakatulala lamang ito habang ngumunguya ng tinapay. Hanggang sa maya-maya pa ay tumayo ito at tumabante ng lakad nun. Nagtungo sa malapit sa kasigingan. Napansin kong umangat ang kanyang balikat. Parang umiiyak. Walang ano-anong lumapit ako at inakbayan. Sabi ko kung may problema ay ibahagi niya sa akin na mabawasan ang kanyang dinadamdam. Pero ayaw pa rin magsalita. Sumingop lamang yun tapos umalis na. Dama ko ang bigat ng problema niya. Pero hindi ko alam kung ano ito. Hindi naman siguro sa klase gawa ng wala namang bully doon. Hindi din sigurado kasi gaya ng sinabi ko matalino ito . Walang ibang pumapasok sa isipan ko noong mga panahon na ito, kundi ang problema sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin siya. Kahit anong tanong ko, ayaw talaga magsabi ng totoo. Kung kaya naman naisipan kong puntahan sa kanila. Alam ko naman ang lugar. Malayo at mas bukid pa ito sa amin. Araw ng Sabado, 9:00 ng umaga at kung hindi ako nagkakamali, kasama ko pa ang kaibigan kong si Jory. Sinadya ko ito gawa ng natatakot akong mag-isa. Pero sinabi ko naman kay Jory na kapag nakarating na kami doon ay ako na lamang ang lalapit sa bahay. Pwede namang sumakay ng habal, pero pinili ko noong maglakad gawa ng itong si Jory. Sasaglit siya ng mga gagamba. Buwan ng Agosto hanggang Setyembre po ang pag-uso ng gagamba, taon-taon sa Negros Oriental.
Ito kasi mga panahon na ani na rin ng mga mais. May mga sabong pa noon sa lugar ng bais at ito ang pinaghahandaan ng mga nag-aalaga ng gagamba noon. So ayun na nga, naglakad lang kami. Pahinto-hinto syempre kasi nga sasaglit talaga si Jorge. Mga alas 2 oras na kami bago nakarating, pero hindi pa sa mismong bahay, kundi sa nayon lang na kinaroroonan nila. Nagsimula akong magtanong sa kung saan nakatira si Emil. Madali lang naman matunton dahil may nakakakilala sa kanya. Walang kaalam-alam si Emil na darating ako. Gusto ko kasing alamin lang ang sistema. Hindi ko kakausapin, hindi ako lalapit sa bahay, o obserbahan ko lamang ang paligid nun. Dito ka lang, Jory. Ako na yung pupunta. May kamalig naman dyan, antayin mo lang ako. Sabi ko nun. Hindi naman kumibo itong kaibigan ko. Abala ito sa kakaihip sa kanyang posporo na may laman ng gagamba. Kala mo malalaki, parang gagambang bahay naman yon. Papasok mula sa kalsada ang lugar. Sabi noong taong natanong ko, may mga 2 ektarya o manuang layo. Walang ibang bahay akong makikita doon maliban na lamang sa kanila. Mabuti at maganda ang panahon. Kasabay ng mga huni ng ibon, tagoy ng hangin, hagapas ng mga damo at kabog ng dibdib ko. Dahan-dahan akong naglalakad at tinatanaw ang unahan. May bahay nga sa tinurong direksyon, pero malayo pa ito. Medyo loko-loko yung natanong ko. 2 ektarya daw tingin ko mas malayo pa doon. Tsaka hindi nag-iisa yung bahay. May nakikita din akong iba. Katunayan, may danaanan pa nga akong kubo na may nakasilip na matandang babae sa bintana nun. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nakikita ko na ng mas malinaw ang tirahan nila. May sampayan sa bukana. May nakataling kalabaw sa gilid. Parang walang tao sa bahay pero hindi ito naging dahilan para bumalik ako. Kumabig ako noon sa maisan. Pasimpleng dumapada pa na parang naghahanap ng gagamba. Hindi naman ako makikilala kagad ni Emil gawa ng bukod sa nakasombrero ako, may tabon ding damit ang mukha ko noon. Bali ang mata lang at ang ilong ang makikita. Hanggang sa nakita ko si Emil. Nasa maliit na kubo ito na kung tawagin sa amin, payag. Hindi silyado na para bang lagay ng kambing. Lumapit pa ako ng konti. Nakatulala lamang si Emil at nakatitig sa kanilang bahay na para bang umiiyak. Ilang mga sandali pa, may nakita akong malaking tao. Napapadaan lamang ito at malapit sa akin yon. Bigla itong huminto at tinitigan ako nun. Walang ano-ano ay napansin kong tumayo naman si Emil. Kinakawayan ako nito ng ibig sabihin, umalis na daw nun. Hindi ako gumalaw. Kalmado lang na parang wala. Binati ko yung mama. Sinabihan ko na magandang tanghali. Pero hindi yun kumibo. Biglang nanglisik ang mga mata. Galit na galit at para bang naging itim ang gitna ng kanyang mga mata nun. Hindi pa ako sigurado doon gawa ng... Hindi ko lang alam pero yun po talagang napapansin ko. Maya-maya ay umabante ng lapit sa akin yon. Bigla namang tumakbo si Emil at humarang. Ayon dito ay tumakbo na daw ako. Kitang-kita ko, Sir Seth, kung paano sakalin si Emil. Tapos ay ibinalibag ito na para bang manika lang. Napakalakas niya. Ngayon alam ko na kung sino o ano ito. Walang iba kung hindi ang kanyang ama. Umaatras ako at mabilis na tumakbo. Oo't malaki ang kanyang katawan pero mahaba ang mga galamay ko. Athlete ako noon eh. Bigla na lang gumanga ang bibig niya. Nakita ko ang laway na tumutulo. Unang naisip ko ay baliw yon. Nagsalita ito at sinabing, "Huwag kang tatakbo. Lumapit ka dito. Dali. Huwag mo akong galitin." Matapos makapagsalita ay bumuelo yon ng sunggaba. Walang ano-anong sumirit pa sa kwitis ako noon. Hindi ako lumingon. At nang makarating sa may malapit na sa daanan, hindi na ito sumusunod.
Napapatanong ako sa isipan ko. Bakit hindi nila isinumbong yun sa otoridad? Baliw na yun eh. At alam kong ito ang pinapasang problema ni Emil noon. Hindi ko sinabi yun kay Jorge noong papauwi na kami. Sinarili ko lang muna. Gusto kong kausapin si Emil sa Lunes. Papayuhan ko ito o hindi naman kaya ay isusumbong ko na lamang sa guro. Pagsapit ng Lunes, nangangati ng bibig ko noon. Patungo pa ako sa eskwelahan. Sabik akong makausap si Emil. Pero wala ito. Bakante ang upuan niya sa tabi ko. Inisip ko na baka late lang pero wala. Kung kaya naman pagsapit ng tanghali, lunch break noon, naisipan kong puntahan si Emil. Sinabi ko sa kamag-aral kong babae na masama ang pakiramdam ko at siya nang magpaalam sa guro dahil uuwi ako noon. Baka madumi ako sa eskwelahan. Walang mas pulidong dahilan kung hindi ito talaga. Sino ba yung guro ang hindi pa uwi na may ganitong sakit, diba? Napakainit pa noon tapos dala ko pa talaga ang bag ko. Nung makarating ako sa may sakayan ng habal, iniwan ko na lamang ang gamit ko sa isang tindahan. Sumakay ako. Mura pa naman ang pamasahe noon. Tsaka may naiipon ako kasi nga hindi naman ako magasto sa eskwelahan. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nakita ko si Emil sa gilid ng daanan. Nakaupo at nakasandal sa kung anong puno yon. Naka-uniforme at malungkot. Pumara ako noon at bumaba. Pagkaabot ko sa pamasahe ay biglang tumakbo si Emil patungo sa may kakahuyan. Nagtanong pa nga yung driver kung kaklase ko ba umano. Humindi ako noon. Dagdag ko ay maghanap lamang ako ng gagamba. Tinungo ko ang lugar kung saan tumakbo si Emil. Siguro nahihiya. Nakita ko ito. Nakatalikod sa isang puno. Tinawag ko yun at sinabi ko kung anong nangyayari sa kanya. Lumapit ako. Umiiyak na naman siya. Hindi ko rin mapigilan na mapaiyak nun. Hindi ko alam pero may malasakit talaga ako sa kanya. Kung sa bagay, mabait, mahiyain pero mapagbigay ng mga sagot sa pagsusulit ito. Naka-open lang yung papel niya kapag kinakalabit ko siya. Marahan kong hinila ito at sinabi kong naiintindihan ko na ang lahat nun. Pero bakit ito lumiban? Anong problema? Umupo kami sa isang ugat. Nakilala niya pala ako, Sir Seth. Ako daw yung nasa uma nila kahit nakatabon pa daw ang mukha ko. Nahihiya siya sa ginawa ng kanyang ama noon. Ano bang meron sa kanya? Ba't ang sama ng ugali? Tapos yung mga mata niya parang nakadroga eh. Hindi naman siya nakikialama pero hindi maganda yun, di ba? Bakit hindi niya na lang siya isumbong? Alam ko na kung bakit may problema ka. Yun, di ba? Yung tatay mo. Tumango si Emil. May sasabihin daw ito sa akin pero sa akin lamang daw ito. Patungkol daw ito sa kanyang pamilya. Ang tatay niya daw na si Vasily. Galing umanong Gimaras at nagtrabaho. Umuwi ito sa kanila. Maganda daw ang trabaho nito sa may Gimaras. Guardia sa isang bahay na ang may-ari ay nasa ibang bansa. May sapat na sahod. Masaya sila dahil umuwi na pero unti-unti umanong nagbabago ang ugali. Napakalayo na umano nito sa tatay niyang nakagisnan mula pagkabata noon. Lagi na itong nakasimangot. Walang oras na hindi nang bubulyaw at pinagbabantaan pa sila na papatayin. Tinatanong naman daw ng kanyang inang si Cora sa kung anong problema pero hindi daw ito nagsasalita. Umaalis daw yon. Tapos ay nasisilayan ni Emil na kinakausap ang sarili. May hawak na patalim. Kinigilitan umano ang palad at ang dugong umaagas dito. Iniinom ng kanyang ama. Takot na takot si Emil. Siya kasi ang panganay. Hindi ito napapanatag at laging iniisip ang kalagayan sa bahay noon. Gusto niya sanang isumbong sa otoridad, kaso ay natatakot naman si Emil. Nagbanta kasi ang kanyang ama na kapag may kinausap daw silang ibang tao, lalo na ang pagsumbong tungkol sa kanyang kondisyon, papatayin silang lahat. Isang gabi, habang naghahanda sa mahihigaan,
Nakita niya sa bintana ang ama sa may malapit sa kanilang payag. May hawak na itak ito. Ang isang kamay ay winawasiwas umano na animoy kinakalmot ang hangin. Naririnig niya ang galit na boses nito. Napapatay naman lahat ng haharang sa kanya. Nung lapitan nito ng kanyang nanay para awatin, bigla umanong sinakal ang ilaw ng tahanan at kamuntikan itong mapugutan ng ulo. Kitang-kita niya umano ang paghampas ng itak nun. Nakadapa ang kanyang nanay at pumasok ng tirahan nila. Sinara ang pinto at bintana pero maya-maya ay nagsalita itong tatay sa labas. Tinatawag sila nito. Ipagpasensya na daw ang kanyang ginagawa at hindi na mauulit yon. Pero ang totoo, parang nagbabait-baitan lamang umano ito. Katulad lamang din yon kapag may napapabisitang tao. Basta, iba umano talaga makaturing ang tatay niya sa kanila. Para bang sinasapian ng dyablo. Tila mga bilanggo na sila sa bahay. Walang imikan dahil kapag umiimik, umiinit ang ulo ng kanyang ama nun. Sinasabi nito na wag daw siyang pag-uusapan. Napakasensitibo. Kahit malayo ay parang alam nito ang ginagawa nila sa pamamagitan lamang ng mga reaksyon nila noon. Labis akong nabahala matapos mapakinggan ang suliranin ni Emil. Malala pala. Hindi nga maganda ito at talagang apektado ang kanyang kondisyon sa araw-araw. Kako sa kanya tutulungan ko siya. Isusumbong namin sa guru bukas pero sinabi niyang, Wag dahil malalaman ng tatay. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Ang sabi ng nanay, nayanggaw daw si tatay sa Gimaras. Aswang na daw yon. Nung isang linggo nakita ko siyang karga-karga yung bunso kong kapatid. Lagi naman niya ginagawa yun pero sa pagkakataon yun para bang nagbubuhat siya ng pagkain. Natatakam siya. Naglalaway yung bibig niya. Kinuha ko yung kapatid ko. Hindi nga sana ako papasok pero sinabi ni nanay na wag akong liliban. Yun na yung mga sandaling umiyak ako sa likod ng eskwela habang naroroon ka. Yung recess ba? Sobra akong nag-aalala eh. Nanindig ang balahibo ko sa katawan. Para bang sinakluban ako ng lamig kahit mainit ang panahon. Aswang? Totoo ba yan, Emil? Hindi din ako naniniwala sa aswang ron-ron pero parang kapareha sa mga naririnig ko eh. Nakikita ko yung mga kinikilos niya na hindi na pangkaraniwan. Nung minsang puntahan ko yung kaanak namin para isang guni, nagulat ako dahil binagat ako ni tatay. Gaya ng sinasabi ko, nalalaman niya. Sensitibo siya. Tapos anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba? Hindi, pero pakiramdam ko parang sasaktan ako eh. Hindi ako kumibo. Bumalik na lang ako sa bahay. Pasensya na pero dapat hindi ka na lang manghimasok. Kaya nga iniiwasan kita kasi alam ng tatay ang mga ginagawa mo. Umuwi ka na at baka may kung anong gawin pa si tatay sa'yo. Sinabi kong hindi nun. Tutulong ako, bahala na. Naawa ako sa kanya. Nagtanong ako sa kung nasa bahay ba ang kanyang tatay nun. Ayon dito ay wala. Baka naririyan lamang umano sa gilid-gilid at nagmamasid. Kahit sa eskwelahan daw minsan ay nakikita niya ito. Alam niyang siya ang binabantayan at alam niyang isang pagkakamali lamang. Mapapalala ang lahat. Napapamura ako nun. Yung tapang ko ay nawala. Nagpapasipat-sipat ako sa paligid. Ilang mga sandali lang ay nakapagdesisyon akong umuwi nun. Pumayag naman si Emil pero pagtalikod ko, mga ilang distansya sa kanya, bigla akong hinabol. Sabi niya wag muna akong uuwi. Nakita niya daw ang kanyang tatay. Nasa kiliran lang daw kanina. Para bang maiihina ako sa takot nun. Parang gusto kong tumakbo pero naiisip ko din na walang kabahay-bahay sa lugar. Tapos sa mga sandaling yun ilang mga oras na lang ay magdidilim na. Tinanong ko siya kung anong gagawin ko. Tara, sumama ka sa akin. Doon tayo sa may isa naming bahay. Doon tayo magtatago. Bukas ka na lang uuwi ah. Naku, lagot na tumakas nga lang ako sa eskwelahan, di ba? Paano na to? Hindi din alam ng mga magulang ko na nandito ako.
Hindi ko nakasalanan yan yun, Ron. Pero kung gusto mong malang mangyari, doon tayo sa isang bahay namin. Kapit-bahay naman namin sila Tiyo eh. Hindi lalapit dun si tatay. Wala akong nagawa. Nagsisi talaga ako kung bakit pa ako nagpunta. Sinusumpong na pala ang kanyang ama sa pagiging aswang nun. Nagtungo nga kami sa bahay na sinasabi ni Emil. Malaki ito. Semento ang kalahati. Kahoy naman ang itaas. Kwadrado lamang yun pero malapad. May isang silid sa loob, walang kagamitan, na puno yun ng mga alikabok. Akala ko ay malapit lamang ang sinabi niyang bahay ng tiyo niya noon. Medyo distansya ito. Malayo ng konti pero malinaw namang nakikita ko. Ang sabi ni Emil, wag daw kaming lalabas. Magpapaumaga daw doon. Magpapasama ito sa kanyang tiyo kapag uuwi na daw ako. Kako naman, bakit hindi na lang sa mga sandaling ito? Bakit hindi na lamang ako ihatid samantalang naroroon naman pala ang kanyang tiyuhin noon? Nagtutuba pa si tiyo. Mamayang gabi pa yung uwi noon. Tumango ako pero aminado ako nung hindi na talaga ako napapakali. Idagdag pa dyan ang kakaisip sa mga magulang ko. Lagot talaga ako nito. May trabaho sila. Nagtitinda sila sa bayan. May tindahan kasi kami noon. Ang ipinagdadasal ko na lang sana wag yung umuwi nang hindi malamang wala ako sa bahay. Minsan kasi hindi din umuwi ang mga ito. At ang kasama ko lamang sa bahay ay ang kuya ko. Wala namang pakiyon. Gala lang ang alam noon. Habang tumatakbo ang oras, para bang mababaliw ako. Panay silip sa siwang ng bintana at talagang balisa. Habang si Emil naman ay bigla nitong sinabi na uuwi daw muna siya. Babalik din kaagad. Pero pagbukas nito sa pintuan, bumalik yon. Sinabing naririyan daw sa labas ang kanyang ama. Parang gusto ko nang sumigaw nun. Sabi ko pa baka pumasok yun sa bahay. Sa tingin naman umano ni Emil ay hindi. Kasi nga, minsan na itong pumunta doon pero hindi pumapasok ng bahay ang kanyang ama. Ginabi na lang kami. Nakakaramdam na ako ng pagdumi nun. Sumama talagang sikmura ko. Parang nagabaan ako noon nakarma. Kasi nagsinungaling ako sa eskwelahan. Parang nagkatotoo tuloy na nagkalibangga ako o nagasiraan yung tiyan. Sumilip ako sa may bandang makikita ko ang bahay ng kanyang tiyo. May ilaw doon. Halatang nasa bahay na. May asawa at 2 anak umano ang tiyoy niya. Sa mga oras na yon, abala na ang mga ito sa pagsasalok ng tuba. Kung hindi ako nagkakamali, siguro ay nasa 8:00 na yon. Nakarinig ako ng iyak sa labas ng bahay. Tulog si Emil. Ginising ko ito at sinabi sa kanya ang naririnig ko noon. Walang ano-anong binuksan niya ang pintuan. Nakabungad ang paslit na tingin ko ay nasa edad 7 pa yon. Kapatid ni Emil. Nagtanong si Emil sa kung bakit ito umiiyak. Hanggang ganoon na lamang ang pagkawindang ko noon nang sabihin nitong nagwawala daw ang kanilang tatay sa kanila. Kakaiba na daw ang itsura. Napakapangit. Pinatakbo siya ng nanay niya dito sa bahay na isa dahil alam daw noon na naririto si Emil. Pagkatapos lang magsalita ng kapatid nito ay mabilis na tumakbo si Emil pauwi. Hindi ako napanatag doon. Gusto kong manatili pero nababahala na rin ako. Baka kasi kung ano na ang nangyari sa nanay at isa pang kapatid ni Emil na maliit pa lamang. Sumunod ako sa kanya. Kako bahala na lang. Pagkabungad ko doon, nanlaki ang mga mata ko sa mga nakita ko. Kitang-kita ko ang isang maliit na bata. Kalahati na lang ang katawan. Nakasabit ito sa may bintana noon. Nakalawit ang bituka at parang mapuputol na ang ulo niya. Gustong lapitan ni Emil ang kapatid niya pero nag-aalangan ito. Napasuka pa nga yun. Amoy na amoy ko ang lansa mula sa dugong bumabaha sa gilid ng dingding. Ang bahay nila na yon ay parang katulad lamang din noong isang bahay na kung saan kami pumuslit. Kaso kahoy nga lang lahat ito. Pagsipat ko sa may bandang likuran, nakakita ko ng babae.
Tingin ko ayun na ang nanay niyang si Cora. Wala na ang isang kamay nito. Dali-dali kong nilapitan yon. Nanginginig ang katawan niya na para bang ilang sandali na lang ay mamamatay na. Inalalayan ko yon. Sumirit ang dugo nito patungo sa mukha ko. Tinawag ko si Emil pero hindi ito kumikibo. Nakatulala lang habang nakaluhod at nakatitig sa kanyang kamatid na para bang iniwanan na siya ng katinuan. Hanggang sa bigla na lang may dumating na lalaki. Galing ito sa kung saan kami dumaan. Nataranta ito sa nakita at nagtatanong sa kung ano ba ang nangyari noon. Tapos umiiyak habang niyuyugyug ang katawan ni Emil. Tinawag ko yun at sinabihan kong tulungan niya ako. Mabilis namang lumapit ito at pinasandal namin sa isang puno itong nanay ni Emil noon. Dito ko na sinabi ang lahat. Nakaklase ako ni Emil at pinuntahan ko siya dahil lumiban. At nalaman ko na aswang pala ang kanyang tatay at ito ang kanyang problema. Nagmumumura ang tao. Pangalanan na lamang natin itong Diego. Pumasok yun ng bahay at nakita kong sumuka. Pinilit kong gisingin ang diwa ni Emil. Hanggang sa nagkaulirat ito at sumigaw yun ng iyak. Bakit hindi niyo sinabi sa amin yung problema niyo? Ano to? Intik naman oh. Nasaan si Vasily? Mayayari talaga sa akin yung kapag nakita ko. Kumuha ang itak ng kanyang tiyo noon. Hinanap ang aswang. Hindi ako makagalaw. Nanigas ang katawan ko na para na ding iiwanan ako ng katinuan. Ilang mga sandali pa nga noon ay sumilip ako sa loob. Naroroon ang isang binti ng bata. Parang pininturahan talaga ng dugo ang sahig noon. Naroroon na si Emil sa kanyang ina. Pagsipat ko dito ay bagsak ng ulo. Wala nang buhay ang nanay niya. Sinundan ko ang tsuy nito pero nagdala ko ng pamalo noon. Parang naging desperado ako at nakalimutan ng peligro. Nasundan ko ang tsuy niya noon at naroroon ito sa isa sa mga bahay sa may bandang kalsada na at nakikisuyo ng tulong. Nabulabog talaga yung mga tao sa lugar. May mga taong patungo sa bahay nila Emil. Meron ding sumama sa tiyo nito at isa na ako doon. Nagkasugat-sugat ako kasi nga hindi ko kabisado ang lugar. Sunod lang ako ng sunod. Siguro nasa 6 kami noon. Parami pa yun ng parami habang napapadaan pa sa ibang mga bahay. May mga tanod pa. Nagtawag na daw ng kapulisan. Nagpapalibot-libot kami sa lugar at inabot na lamang yun ng umaga. Pero wala kaming nakitang aswang. Umuwi ako ng diretsyo. Doon mismo sa amin. Sa kabutihang palad ay wala pa ang mga magulang ko. Ang kapatid ko naman ay nadaanan ko itong nakatambay sa bahay ng kaanak namin. Nagkatitigan lang kami pero tinabunan ko ang bandang balikat ko gawa ng may dugo yon. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang lahat noong dumating na sila. Nasa silid lamang ako noon natutulog. Hindi naman ako sinumbong ng kuya na umaga na akong nakauwi. Kaya nang sinabi ko'y walang pakito. Sinabi ko noon pagkagising ko na masama ang pakiramdam ko. Kabi-kabila ang pagsisinungaling ko noon. Hindi din ako pumasok nung araw na yon. Pabalik-balik ako sa banyo namin. Sa tuwing maaalala kong nasilayan ko ay bumabaliktad ang sikmura ko. Bukod pa dyan ay masakit din sa damdamin ng isipin kung ano ang kalagayan ng kaklase ko noon. Pagkabalik ko naman sa klase, hindi pumasok si Emil. Nagmamaang-maangan akong walang alam. Ayon sa mga iba kong kamag-aral, namatay daw ang kapatid at nanay ni Emil noon. Base sa kwento ay mabangis na hayop daw ang pumatay. Gusto ko nang sabihin ng totoo pero alam ko naman na magiging laman lamang ako ng usapan kapag nangyari yon. Lalo na kapag inamin kong naroroon ako at nasilayan kong lahat. Tsaka sapat na yung isipin nilang mabangis na hayop lang. Siguro, yun din ang pinakalat sa lugar nila Emil para hindi katakutan. Akala ko talaga yun lang. Akala ko'y hindi na ako makakaranas ng katatakutan. Pero mali ako. Nung hindi na talaga pumasok sa eskwelahan si Emil, pinuntahan ko na naman yon. Sabado, umaga. Nakapagpaalam naman ako sa mga magulang ko kaya hindi ako nababahala.
Nagulat si Emil pagkabungat ko pero niyakap ako nito. Hanggang sa mga sandaling yun umano ay naharap pa rin nila ang tatay nilang si Vasily. Maraming tao ang tumutugis dito. Inaantabayan ang gabi-gabi at baka umuwi yon. May bumisita din na matandang lalaki umano na isang albularyo mula sa Guimaras. Ayon daw dito, ang tatay niyang si Vasily ay nanalasa na daw sa Guimaras noon. Kaya't nagtungo itong albularyo sa lugar dahil nakarating kasi doon ang balitang umuwi ang aswang at nakapatay. Pangalanan natin ang albularyo na si Mang Monsanto. Nabulabog daw talaga ang lugar na magwala ang tatay niyang si Vasily. At doon mismo nangyari sa binabantayang bahay nito na pinagmamay-ari ng mayamang personalidad. Tapos may nakakita na iba ng itsura noon. Nayanggaw ito doon at kung hindi umano nagkakamali ang albularyo, doon lang din sa bahay ito nahawaan ng pagiging aswang. Yung mga panahong yun din ang simula ng pagiging ganap nito kung kaya't sinumpong ng walang kamalay-malay at nagwala. Ang nakatira na ng ibang bansa umano ay paniguradong mga aswang yon at may naiwang gamit ito na pinakialaman ng tatay ni Emil. O hindi naman kaya ay sinadyang mag-iwan ng gamit ng makapaghawa ito. Sinubukan daw noong tugisin ng tatay ni Emil, pero sobrang ilap daw noon. Nakapatay ito doon. 3 sa magkakaibang lugar. Gusto nitong albularyo na tumulong para mapatay ang aswang. Dahil ang yanggaw, mabagsik umano. Baliw pa daw ang yanggaw sa loob ng ilang mga buwan bago pa ito bumalik sa katinuan at kaya ng kontrolin ng sarili. Emil, kamusta naman kayo dito ng kapatid mo? Tsaka nasaan yung sinasabi mong albularyo? Ayos lang kami ng kapatid ko. Yung albularyo, umuwi tapos babalik daw yon. Sa pagkakaalam ko, bukas yung balik eh. May kasama na daw kapag bumalik na isang biyasa. Inaantay nga nila tiyo yon. Si tatay, nakita ko nung isang araw. Nambulabog dito pero nawala din yon. Ano? Bumalik? Oo, baka tototohanin niya yung sinasabi niyang papatayin niya kaming lahat. Walang silbi yung mga pulis. Mga takot eh. May rebelde din kasi ditong gumagala. Mabuti na lang at may mga nagmamalasakit din na katulad mo. Maigi na lang kaming binabantayan. Salamat nga pala. Pero pasensya ka na talaga, kamuntikan ka pang madamay. Ayos lang, kaibigan kita. Dapat lang kita damayan. Diyos mio, hindi parang karaniwan yung problema mo. Hindi ko inaasahan na may aswang na pala dito. Marami kaming napag-usapan ni Emil. Hindi na daw siya babalik sa eskwela. Baka kunin daw sila ng kapatid ng nanay niyang nasa Dumaguete. Hinayaan ko lang yon. Wala naman akong karapatan sa mga desisyon nila. Magdadapit hapon na akong umuwi. Sakto pa talagang walang dumaang habal noon. Kaya naman naglakad lang ako pero mabilis na paglalakad yun at baka abutan pa ako ng dilim. Doon na, meron na akong nararamdaman na para bang may sumusunod. Sa may bandang kakahuyan. Pero sa tuwing lilingunin ko ito, wala naman akong nakikita. Pakiramdam ko ay meron talaga kasi nga naririnig ko ang alingasngas na mga damo at tuyong dahon noon. Duda akong tatay ito ni Emil. Binilisan ko pa ang paglalakad na animoy takbo na. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkawindang ko nang makita ko ang tatay nito. Tama ako ng hinala. Nasa may unahan nito banda. Ang ginawa ko, lumihis ako ng daan patungo sa isa pang nayon. Tarantang-taranta ako noon. Umiiyak na ako. Nakasunod ang nilalang. Napakabilis nito. Basta, hindi ako magkawari noon habang tumatakbo. Sumisigaw pa ako habang humihingi ng tulong. Mahabang daanan at medyo malayo pa ng konti ang nayon. Hanggang sa nakarating ako sa may mga bahay. Wala man lang rumisponde. Nakatitig lamang ang mga tao. Pagsipat ko sa may likuran ko ay wala na doon ang tatay ni Emil. Siguro iniisip ng mga tao doon na nahihibang lamang ako. Pero nagtatanong-talong talaga ako kung may masasakyan bang habal noon. Nagpasalamat na lamang ako noon dahil may isa sa mga nakatira na driver ng habal.
Naihatid ako nun. Sising-sisi ako nun. Sabi ko, hindi na ako babalik doon. Bahala na. Kinagabihan, ako lang mag-isa sa bahay. Hindi pa dumadating ang mga magulang ko. Kinakabahan ako kasi nga naaalala ko palagi ang mga sinasabi sa akin ni Emil. Malalaman umano ng kanyang ama ang ginagawa ng isang tao. Malay ko ba kung naririyan lamang siya sa labas, di ba? Nung matutulog na sana ako, nakarinig ako ng pagtawag sa labas nun. Hindi naman boses nila nanay at tatay. Hindi din ito sa kapatid ko. Pero ako ang tinatawag. Pagkasilip ko sa bintana ay nanigas ang katawan ko na para bang nabuhusan ng malamig na tubig nun. Nakasilip din sa bintana ang tatay ni Emil. Napakaitim ng kanyang mga mata. Nakabuka ang kanyang bibig at kitang-kita ko ang mga ngipin na para bang hindi pantay-pantay. Napasigaw ako at humingi ng tulong. Nilakasan ko kasi nga may distansya din ng mga kapitbahay. Habang nangyayari naman ito, hinahanap ko noon ang itak ng tatay na bolo. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan, nagkasigawan sa labas. Pagtingin ko ulit sa bintana, mga kapitbahay namin ito na nakatingala doon sa malaking puno ng himelena. Lumabas ako ng bahay. Naroroon ang nilalang. Nakatuwad habang tinatabunan ng mukha kasi nga iniilawan niyo ng flashlight. Sabi ko ako ang nanghingi ng tulong kanina at dahil dyan sa aswang. Pinagbabato yun ng mga tao. Hanggang sa nawala na lamang yun bigla ng isang lundag lang patungo sa kabilang puno nun. Ganun pala yung postura niya. Tao lang pero napakaitim ng mga mata. Sakto din na mga minuto lang dumating na mga magulang ko. Dito ko na kinuwento ang lahat nun. Yung pagsisinungaling ko, iba ang totoong dahilan. Inakala ko noon na papagalitan ako. Pero walang ano-anong umalis ang tatay at pagkabalik nito ay may dala ng manggagamot at 2 tanod. Sinuri ang paligid ng bahay namin. Ang sabi ng albularyong taga-amin banda na si Mang Roger, may aswang nga. Basta lahat ng mga kapitbahay namin ay naging alerto. Ang iba sa kanila ay natatakot pero karamihan ay nasa labas at may kani-kanilang dalang flashlight. Kinabukasan, itong albularyong si Mang Roger, pinunta ng lugar nila Emil. Kasama ang tatay ko. Ako noon ay nasa bahay lang, kasama ang nanay na hindi napapanatag noon. Itong kapatid ko ay naroroon din. Tanong ng tanong pa ito. Hindi ko naman sinasagot. Mga 4 na araw akong nakaliban sa klase. Hindi ako pumasok ng Lunes hanggang Huwebes noon. Inaantay namin noon kung anong balita mula sa albularyong si Mang Roger. Hindi pa kasi bumabalik. Habang nangyayari naman ito ay may nagbabantay din sa bahay namin. Payo din kasi ni Mang Roger yun ang umuwi na si tatay. Totoo umano ang mga sinasabi ko na may namatay nga dahil sa aswang ayon sa tatay ko. Tapos kailangan umanong bantayan ako noon kasi nga napag-iinitan na din ako ng nilalang. Lalo na't nakikialam daw ako sa pamilya. Dagdag nito, maging doon sa bahay umano ng kamag-aral ko ay alerto mga tao noon. Itong balitang ito ay hindi na napigilan pang kumalat. Yung dating dahil lang sa mabangis na hayop, pero ngayon aswang na. Tama ako ng duda. Pagkakaguluhan talaga ako noon ng mga kamag-aral ko. Halos lahat sila ay dumalaw sa bahay, pero hindi ko kinakausap. Pagkabalik ng albularyo, dito ay sinabing napatay na umano ang aswang. Kasama sa pagtugis dito si Mang Roger. Tapos yung taga-Gimaras na isang albularyo din na si Mang Monsanto noon. Kamuntikan pa nga umano makadali na naman ang aswang. Mabutit na abutan nila at napalibutan kaagad. Pinagtulungan pero lumalaban. Sobrang lakas daw nun. Partida, puro albularyo ang kaharap, pero hindi daw tinatabla ng orasyon. Ang kunat umano. Si Mang Monsanto daw ang daming tinamong sugat. Ito din naman kasi ang dinumog ng gusto ng aswang. Mabuti na lamang at napuruhan umano ng bagakay. Dito ay nanghina umano ang nilalang.
Lumalaban pero nakakayanan nilang palagan hanggang sa napatay na talaga ito. Nakahinga ako ng maluwag. Nawala ang pagkabahala ko noon. Akala ko may mangyari talagang hindi maganda. Sina Emil ay kinuha nga ng kaanak na nasa Dumaguete. Hindi na ito nagpakita pa sa eskwelahan namin. Dalang-dala ko. Pero kahit papano'y nabuksan ang pag-unawa ko sa ganyang mga bagay. Na itong mga aswang, hindi lang basta-basta kwento.